Yung may issue ng 51 billion pesos, pumalag dito po sa o mukhang tinamaan sa naging pahayag po ni Secretary Gibo Teodoro na yung mga pumapanig pong public official pabor para sa China ay dapat na daw pong magbitiw sa kanilang pwesto. Ang naging tugon nitong si Pulong Duterte, bakit daw dinidemonize ito pong China? Balikan po natin ang balita mga tol. Ayon po dito sa News 5, dapat mag-resign. Nanawagan si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa mga opisyales ng gobyerno, lalo na sa mga halal na opisyal, na magbitiw sa pwesto kung papanig sila sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, tungkulin ng mga opisyal na ipagtanggol ang konstitusyon at ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung taliwas umano ang kanilang paninindigan, sinabi niyang maaari silang magbitiw o questionin ito sa Korte Suprema. Pero mukhang feeling alluded dyan itong si Pulong Duterte. After all, kasi pagka Duterte, talagang kung ano gusto ng China, naninikluhod pa ang mga ito eh. Sa balita po ng News 5, ibinahagi po nito ang mga sinambit nitong si Paulo Duterte. Sabi po dito, bakit kailangang gawing demonyo ang China? Wala pong gumagawang demonyo sa China. Sinasabi lamang ni Secretary Gibo na kung kayo'y papanig sa China sa usapin sa West Philippine Sea, magbitiw na kayo sa inyong pwesto. Sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na hindi dapat hilingin ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. ang pagbibitiw ng mga opisyal na itinuturing na pumanig sa China dahil ang kanilang mandato ay nagmumula sa taong bayan. Wow! Wow na wow! Nak ng teteng na yan. Talaga nga naman mga tol. West Philippine Sea ang pinag-uusapan, tapos kakampi ka sa China, hindi ka magbibitiw dahil binoto ka lang ng tao. Basaligang batas na ang pinag-uusapan dito, yung karapatan po natin sa ating exclusive economic zone. Talaga nga naman, oh. Giit ni Duterte, kung may paglabag sa batas ang isang opisyal, nararapat itong idaan sa tamang legal na proseso sa halip na manawagan ng pagbibitiw. Kaya nga nananawagan, pwedeng maging choice nung tao na manatili sa pwesto o magbitiw sa pwesto. Bakit mo pipigilan yung Secretary of National Defense na manawagan kung sa tingin niya itong mga pumapanig sa China ay nararapat magbitiw sa pwesto? At bakit kailangang gawing demonyo ang China? O yun na yung panggagaslight dito mga tol. Malinaw po na walang ginagawang pangdedemonyo sa China. Kung meron man sigurong gumagawa ng kademonyuhan, yung mga kung sino-sinong Chinese dyan sa West Philippine Sea na hinaharas ang ating mga uniform personnel at mga mangingisda. Biruin ninyo, yung isang pagkakataon hinampas pa sa ulo yung ating Coast Guard ba yun? O Navy? Ang tindi nun. Tapos kakampihan pa ng ganitong uri ng opisyal. Hindi lang naman China ang bansang may inaangking bahagi ng West Philippine Sea. Oo, pero tanging China lamang ang nagpapakita sa atin ng pambubuli. Sabi niya pa, alam mo Gibo, ang trabaho ng Defense Secretary ay hindi magbigay ng loyalty exam sa mga halal na opisyal. Wow! Ayon kay Duterte, hindi dapat i-demonize ang China at hindi dapat sukatin ang pagiging makabayan batay sa mga bansag oposisyon sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya ako mga tol, sa totoo lang, kung pwede lang ihiwalay na ang Davao sa Pilipinas, sana ihiwalay na lang. No? Total, Duterte country daw yan eh. Doon na lang kayo. Para itong mga ganitong balita, hindi na natin napag-uusapan. Kaso lang, hindi naman pwedeng mangyari yon. No? May mangilan-ngilan pa rin naman dyan sa Davao na nagnanais ng pagbabago at gusto rin nila patuloy ang pagbabahagi, syempre, sa Pilipinas. Kaso lang yung mga ganitong uri ng lingkod bayan na halos sila na lamang ang gustong manungkulan sa kanilang lugar,
political dynasty talagang literal, eh, wala talaga eh, no? Tapos nagnanais pang tumakbo sa pagka-presidente yung kapatid niya. At pagkakatiwalaan mo ba yung ganong tao na naghahangad na mamuno sa bansa kung may mga issue na ibinabato ngayon na hindi malinaw-linawan? Katulad po ng confidential funds kung saan ngayong alas 10 ng umaga ipagpapatuloy ang ika-11 hearing nito. Pakinggan natin kay Congressman Terry Ridon ang mga detalye kaugnay po ng confidential funds na pag-uusig ngayon na ginagawa dito po kay Sara Duterte. Well, alam po ninyo, pag-usapan po yung COA reports, no? Dito po sa confidential funds misuse. So, matitilad-tilad, bakit ginamit ng atin pong pangalang Pangulo at ng kanya pong opisina ang confidential funds para sa mga non-confidential expenses. Ito po yung puso nito pong notice of disallowance at yung decision with finality nung pong Commission on Audit dito po sa paggamit ng confidential funds for 2022 at 2023. Kaya nga pinapasoli siya ng 448 million personal mula sa pangalang Pangulo pabalik dapat sa Kaban ng Bayan. So for tomorrow, mas exciting kumbaga. Kasi nung Wednesday, nakita natin inilatag lang na merong cheque, merong gantong pirma, withdraw. Pero itong bukas, mas mas controversial bang masasabi? Yung mga sasabihin, yung mga maririnig? Well, ito naman po ay hindi na bago doon sa laman na po natin nung nagdaan, no? Kasi isasalang lang pong muli yung pong ICFAO, no? Yung pong opisina na nag-audit nito pong confidential funds, no? Pero ang totoo, last week naman very exciting din naman hindi ba? Kasi nga lumabas sa bibig ng ating pong mga bank managers yung pagiging kakaiba for the first time in their careers of more than 30 years na meron daw pong nag-encash na ganun pong kalaking pera for confidential funds, no? So, ito po linggong ito, mas detalye na po kung ano yung nangyari doon po sa in-encash po na pera na ito, kanina napunta, bakit ganyan. Yan ang hinahantay natin mga tol. Kasi wala namang question doon sa laki, no, ng pag-withdraw eh. Dahil sabi nga ng marami, hindi naman daw po illegal per se yun. Ang tinitingnan na lang natin dito, paano ginasta yung winidrawn cash na 125 million pesos confidential funds. Ayon sa nagpapakilalang bagman ni Sara Duterte na si Ramil Madriaga, ginasta lamang yon sa loob po ng 24 oras. Ganyan po yung pagkakagamit. Mapag-uusapan ba si Mary Grace Piatos? Pwede yung mapag-uusapan, pero ang talagang general view po this week ay ano yung nangyari dito po sa paggamit po ng perang ito. Opo. Kung kasama namin kahapon dito si Attorney Michael Poa na tagapagsalita nga ng defense team at abogado rin po ni VP Sara. Ang sabi niya doon sa unusual, bagaman sinabing unusual, hindi naman ibig sabihin. Ang galing din daw mismo doon sa dalawang former bank managers na hindi naman siya illegal. Yung withdrawals, yung encashment ng OVP at ng DepEd. Walang tayong debate na hindi ito illegal, no? Pero nag-raise talaga ng red flag yung pagsasabi nila mismo. Very spontaneous. Ito ay kakaiba po na paglalabas po ng pera. So, ibig sabihin, tinanong yung pong witness ganyan lang ba kayo nakakita ng ganyan pong kalaking pagkaka-withdraw ng pera? Sabi niya, sa buhay niya, bilang bahagi ng bangko, first time niya. Hindi ba? So, talaga kailangan hong mag-raise ng concern. Yun pong ganun pong withdrawal. Kaya nga, makikita ho natin, ito na po, yung pong pagpasok into the details of the use of what has been withdrawn. Di ba? Na, parang mali yung paggamit na ito. Yung COA mismo yung nagsabi po. That these funds that were withdrawn were used for non-confidential expenses, bawal yun. So kung sa pagsalang na yun ng mga dating branch managers ng Land Bank, ano yung nakikita po ninyong na-establish so far para po dito sa Article 1? At ano yung maaaring maitulong nung pagharap bukas ng mga COA auditors? Na-establish po nung bank managers yung fact ng kakaibang withdrawal. No, yun po yung una. At bukas, mapag-usapan po ng COA
bakit naging mali. Ngayon po yung tinutukoy kasi itong interview kahapon po ito para lang sa kalinawan ng nating lahat Yung sinasabing mangyayari, ngayon na po yun, alas 10 ng umaga, ilang minuto na lang din at magsisimula na ang impeachment trial, day 11 nitong si Sara Duterte. Yung pong paggamit nito pong pondong ito, no, ng confidential funds. No. Ipapakita doon, ba't nagpasoli ng 448 million sa atin po nga pangalang Pangulo at siya mismo yung personal pong hinihingi na magsoli po ng bagay na yun. Do you agree doon sa sentiment po ni Senator Judge Lacson na tanong din namin kahapon si Attorney Powa na bilang pinag-uusapan natin yung confidential funds, hindi ba parang mas mabuti na meron din dapat witness yung both sides ng isang expert or experienced na agency or officer na talaga makapagpapaliwanag kung paano nga ba ginagamit yung confidential funds aside doon sa mga experts na mag-explain ng financial records, ng bank transactions? Pwede rin pong mangyari yun, no? So, hindi naman ho nagsasara pa ho yung prosecution na pwede ho magsalang ng expert no, sa bagay po nito. Pwede rin po yung Senate Impeachment Court magpatawag ng tinatawag na amicus curiae, no? Ibig sabihin, friend of the court, no? Para Sana mangyari yan, yung amicus curiae or kaibigan ng korte. Kasi, syempre, ito pong mga senator judge, hindi naman po yan lahat maalam sa ways or kung ano man yung mga detalye sa paggamit ng confidential funds, Perhaps, baka sa mga senator judges, ang pinakamaalam dyan si Senator Panfilo Lacson dahil siya po yung naging chief PNP at dating pulis. Ang tanong, gagawin kaya ng impeachment court yan? Sana, para yung mga sinasabi nung kabilang kampo, ang depensa lalo na ito yung kanilang naging kaparaanan kung paano ginesta yung confidential funds, compare natin ngayon ng publiko sa sasabihin din ng amicus curiae po na ito, kung sakasakali lamang. talaga hong wala nga bias na eksperto dito sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. So, pwede rin po pag-aralan ito ng Senate Impeachment Court. Paano yung ganon, Kong? Paano ipapasok yung ganong mekanismo or proseso? Kasi 'di ba nung bago nag-start ang trial, nagkaroon ng pre-trial, nilatag doon lahat ng evidences and witnesses approved ng both sides. Pero paano papasok itong amicus curiae? Well, yung pong court mismo, no, yung pwede pong magbanggit nito, kung siya, for example, si Senator Lacson, yan po yung naiisip niya, no, na dapat mayroong eksperto na talagang alam kung paano po ginagamit ang confidential funds, pwedeng on their own, motu proprio, no, na sila na po yung magpasya na, mag-set aside tayo ng isang araw para pag-usapan ito with a friend of the court. Pwede pala yun. So ano yun, sir? Isingit lang natin tong balita na ito, mga tol. May arraignment kay Rodante Marcoleta at sa iba pa niyang kasama kaugnay ng paglabag sa PD 46. Senator Rodante Marcoleta refused to enter a plea before the Sandigan Bayan First Division for charges of violating Presidential Decree No. 46, which prohibits public officials from receiving gifts due to his pending motions before the Supreme Court. The court, chaired by Associate Justice Maria Mendoza Arcega, entered a not guilty plea on Marcoleta's behalf. His co-accused businessman Aristotle Biray pleaded not guilty to the same charge. Ganun lang naman kasi yun, mga tol. Kapag ka ikaw ay babasahan ng sakdal at tatanungin kung ikaw po ba ay umaamin o hindi umaamin sa iyong kasalanan at minarapat mong manahimik, ang i-enter na plea sa iyo ng korte ay not guilty. Balik tayo dito po sa interview. Pwedeng the next day at hindi kailangan yung 5-day rule na allowance at hindi rin kailangan ng approval na ng prosec or ng defense? Tingin ko, yung mapagpasya doon yung court po mismo eh. Kung gusto po nilang isalang po yun. Kumbaga, hindi naman kami kasali dyan sa bagay na yan. Kaya nga, parang tutulong ito sa court, no, doon sa kanila pong pagkakaunawa nito pong mga iba't ibang mga usapin. So, pwede ho yun. Hindi ko lang alam kung nagawa na ho in previous cases, pero ang ginagawa ko kasi yun sa Korte Suprema. So, ibig sabihin, hindi ito
witness ng kung sino man hong Oo. partido. Ito po ay eksperto na isinasalang ng korte mismo. So, sino ang magpe-preside kung kapag merong inilabas Oo na nga, friend of sino the court? magtatanong doon? Witness ang prosecution ba or ang defense? O judges lang? Mm-mm. Depende ho kung paano ho nila ilalatag no, ito pong bagay no. Pero syempre dahil this is really for the guidance of the senator judges, mas ang in-expect ko namin, ang makakapagtanong ho talaga ron, yung pong mga senator judges mismo. Opo. At sir, doon lang din po uli sa confidential funds. Unusual yung encashment, yung ng ganun kalaki. Pero hindi ba ganun ang nature ng confidential funds? Sa pagkakaalam nyo, sir, ano ba siya? Kasi nga, hindi naman lahat ng agency may ganun. Meron. Pero baka naman, ang iniisip ng iba, baka naman talagang kung confidential funds sa pinag-usapan, natural, Malaking- na cash siya at na malaki. Pwede ba yun? Ganun ba yung system doon? Hindi, wala naman tayong debate na sa isang bahagi, pwede hong mangyari siguro na cash talaga siya. Hindi ba? Pero sa pangalawang bahagi at kabilang bahagi, hindi na ako sigurado kung kailangang isang bagsakang buo yung pong pagkakakuha nito pong perang ito. In the same manner, na yung pong mga non-confidential line item sa ating pong budget, hindi naman ho atakin na cash yun. Hindi ho linilimas ng buo yun. Pagka ho ginagamit po ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi ba? Kaya nga, ang pinakita natin dito, talagang kakaiba ho yung pagkakalabas ng pera. Tama sila, maaring hindi po illegal. No? Pero ang magiging illegal na, ang magiging mali na, kung paano po ginamit ito pong isang bagsakang pagkuha ng perang ito. At nabanggit nyo, sir, kanina na syempre yung COA yung magsasabi ng disallowance doon sa opisina ni VP. Pero Kung paano magiging malinaw yung paggasta ng confidential funds, malalaman natin yan mamaya at sa mga susunod pang trial, ano? Kasi mga tol, yun lang naman ang tanong dito Walang illegal sa pag-withdraw ng pera. Gaano man yun kalaki, sabi ng mga nagpapaliwanag dito. Pero, after withdrawal, nasa kanila ngayong cold cash, nilagay daw sa apat na duffel bags or gym bags. After nun, saan na napunta yung pera? Totoo ba yung sinasabi ng Office of the Vice President na ito'y ibinigay nila sa mga tao na may mga certain aliases katulad ni Mary Grace Piatos? At kung totoo yon, ano yung magiging patunay na existing talaga si Mary Grace Piatos? At sa isang banda, bakit may notice of disallowance ang COA? Confidential funds yun. Doon sa notice of disallowance, yung pinababalik na perang mahigit 70 million pesos ay hindi nagamit sa confidential funds. Tapos matatanong din dyan, malamang sa malamang, yung mga sitwasyon kung saan yung OBP ay nag-upa ng rest house na ang halaga ng binabayaran araw-araw ay 100,000. No? Saan ka naman nakakita ng ganon, mga tol? matagal na rin to sinabi ng defense hindi naman sila nababother dito dahil ang notice of disallowance ay administrative in nature. Sinasabi lamang ng parang accounting issue lang siya regarding siguro missing compliance rather than a formal criminal finding. Ano po ang tugon doon ng PROSEC? Huwag nilang linalabo yung usapin na ito. Wala naman nagsabi na this is a criminal finding. It is really an administrative finding. Pero what is clear to the nation is, ang pinapasoli sa atin pong pangalawang Pangulo, 448 million in confidential funds. No? So, ibig ko sabihin, tama sila, hindi ito usaping kriminal. Pero tama rin po, na ang pinapasoli sa pangalawang Pangulo at sa kanila pong mga tauhan, 448 million ng confidential funds na Balik tayo kay Secretary Gibo Teodoro, mga tol. No? Kasi meron siyang paglilinaw na ginawa dyan. Eto po. Sa balita din po ng News 5, nakalagay po dito, fake news once again has reared its ugly head. Nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi maaaring hilingin ang pagbibitiw ng isang opisyal ng gobyerno dahil lamang sa kanyang paniniwala. At kinakailangan munang may paglabag sa batas o regulasyon. Ito ay kasunod ng kanyang panawagan na magbitiw sa pwesto ang mga opisyal na papanig sa China sa usapin ng West Philippine Sea.
This clarification is clear. It just needs to be read and understood. Anya, ang kanyang pahayag ay nakabatay sa Administrative Order Number 29, Series of 2012 na may kaugnayan sa West Philippine Sea at bahagi ng umiiral na batas. Oh. Malinaw po yun ha. Yung hangarin ni Secretary Gibo Teodoro o panawagan niya magbitiw ang mga public official, appointed or elected, ay may kaugnayan lamang sa West Philippine Sea. Yung pagpanig nila sa China sa usapin sa West Philippine Sea at wala nang iba. No? Kaya yung mga paniniwala, against man kayo rito sa gobyernong ito, sige lang manatili kayo sa pwesto. Pero kung kayo pumapanag sa China, ibang usapin na yon. Karapat dapat lamang siguro na hindi na kayo pagkatiwalaan kahit kayo pa ibinoto ng tao. Balik tayo dito po kay Congressman Terry Ridon. Sa tingin ng Commission on Audit, mali po yung pagkakagamit. Hindi naman magpapasori ng pera eh. Yung pong Commission on Audit kung tingin ho nila, tama po yung naging paggamit nito pong mga perang ito. At may bigat 'yon kasi as an agency, yung OVP at DepEd na request ng ganong budget, meron silang promise at the beginning na talagang i-maximize at igagamitin ng maayos yung pondo na bakit biglang kinestyon ng COA. At hindi siya maliit na halaga. 448 million pesos siya. And to be clear, ang pinag-usapan nun natin dito, hindi lang po yung COA findings, no? Pag-usapan din po during the course of the trial, itong bagay nga na lumabas po sa House Justice Committee proceedings. Itong mga Mary Grace Piatos, paano ho nangyari nagkaroon po ng Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, ano mga pangalan. When in fact, ang sabi ng NBI, ito po ay pinirmahan lang po yung mga acknowledgement receipt ng parang isang grupo lang po ng mga tao. At ang sinabi ng PSA, Hindi, no? na never nagkaroon ng Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pang mga pangalan na pinanganak, namatay, kinasal sa Pilipinas batay sa kanila pong database. So, ibig sabihin, Nakakagalit talaga tong sitwasyon kung totoo lahat yan, mga tol. Biruin mo, pera natin lahat yan. Wala namang Pilipino ang hindi nagbabayad ng buwis. Tapos, lolokohin tayo. Grabe talaga tong mga korap na public official sa ating gobyerno. Dito sa akusasyon na ito, sa flood control project anomalies, sa lahat, no? Kaya hindi umaasenso, kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga kurap Uulitin ko po, ito ang paniniwala ko. Kaya hindi yumayaman ang bansa po natin na nagdudulot din ng kahirapan sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil unang-una sa lahat, mga kurap, ang daming kurap sa gobyerno. Pangalawa, ang daming mga Pilipino ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Buti pa yung mga nasa middle sector Sila pa talaga yung religiously nagbabayad ng tamang buwis kasi wala naman silang choice. Bago pa nila ma-receive yung kanilang salary, babawasan na kagad ng withholding tax. Yung mga may kaya pa sa buhay, yung mga malalaki kinikita, lalong-lalo na yung mga mayayaman, ang dami dyan, ang dadaya ng kanilang mga tax. Kaya eventually, pag nalaman, saka lang sila nakakasuhan ng BIR. Kung wala sanang mga ganong uri ng tao, mga tol, malamang sa malamang, hindi ganito ang bansa po natin. Pero, hindi pa naman huli ang lahat. Salamat kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga matutuwid na taong gobyerno. Labanan natin ang korupsyon. Simulan natin sa ating mga sarili dapat. Ibang mga ebidensya po ito. Ebidensya sa COA, ebidensya ng NBI, ebidensya po ng Philippine Statistics Authority. So, asahan na ba natin, sir? Sila Mary Grace Piatos? Doon kami na-excite Oo, sila Milky Sikuya ba? Magkaroon ng Kokoy mukha Villamin? yung mga pangalan na to. Alam po ninyo, yung pong Mary Grace Piatos, yan ho talaga yung inaabangan ng ating pong mga kababayan. Yung pagkatao ni Mary Grace Piatos, totoong tao ba siya? Kung hindi man siya totoong tao, sino po yung tumanggap ng pera para kay Mary Grace Piatos? Yan po yung mga tanong na gusto ko talaga malaman ng mga kababayan natin. Kasi sa totoo lang, sa sobrang katawa-tawa nito pong pagkaka-implement, nito pong confidential funds misuse po na ito, talaga naman po mahirap po maniwala. Hindi ba na wala akong kabulstugang nangyari dito. So, aabangan ba namin sila, sir?
although syempre hindi pwedeng sabihin. Oh, pero as a na-invite matter sila of dun strategy. sa listahan, di ba? Oo. Ano-anong pwedeng asahan ng public, sir, doon kila Mary Grace, kila Milky, kay Kokoy? And the rest. Possible bang may humarap? Exciting? Well, pagpapasyahan namin kung we will request for a subpoena for Mary Grace Piatos. No? But I'm quite certain, yung pong mga agencies na nagsiyasat doon po sa detalye ni Mary Grace Piatos at iba pa, malamang maisasalang po yung mga yan. So, yung mga sinalang sa Justice Committee proceedings, katulad ng NBI, PSA, pwede hong maipila po ito Apo. sa susunod pong mga linggo. At gaano po ka-relevant yung kanilang presensya kung sila man po ay haharap dito po sa pagtalakay ng article on the confidential funds? Sa kanila lang po ba nakasalalay yung magiging direksyon ng pagtalakay ng confidential funds, or may iba pa namang salik yung article na ito para po mapalutang pa rin po kung ano ang talagang inaakusa ng prosecution panel? Hindi, magkakaibang may papatunayan po yung iba't ibang mga opisina na yan. So, for example, yung COA, ang papatunayan ho niya, ginamit yung confidential funds for non-confidential expenses, no? Doon pa lang ho, tapos na ho yung usapan doon eh. Kasi very specific ho yung guidelines para sa paggamit po ng confidential funds only for confidential matters, no? So, yun yung una. Pangalawa, yung pong PSA at yung NBI, yung sinasabi nga ho natin, relating to Maisingit ko lang ulit mga tol, sa ibang balita, may post si Ramon Tulfo. Totoo kaya ito? Na yung mga kongresista, grabe. Sino-sino kaya itong mga kongresista na to? Kakapal naman ng mga pagmumukha kung may katotohanan po itong sinasabi dito ni Ramon Tulfo. Basahin ko po sa inyo yung kanyang post. Mukhang may pagbabanta dito eh. Pagpapaalala lang naman. Ito Sabi niya rito, mga kongresista, basahin ninyong mabuti ang sasabihin ko. This is a matter of grave concern. May nahagip ang aking Tweety Bird na balita na bumalik na naman sa dating gawi ang karamihan ng mambabatas. Humihingi na naman ng malaking kotong sa mga kontraktor sa DPWH projects ayon sa nasagap ng kanyang Tweety Bird. May isang grupo sa militar at pulis na pawang matitino na tutumbahin nila ang ilang kongresista upang magsilbing aral sa iba. Paano magiging matino naman kung papatay ng tao? Sana walang ganun, ano? Yung mga tutumbahin ay lalagyan ng karatula. Huwag akong tularan sa aking kaswapangan. That is a fair warning. Huwag ninyong tatanungin kung saan galing ang aking warning dahil di ko sasabihin kahit pitpitin pa ninyo ang yag balls ko, sabi ni Ramon Tulfo. Ito pa, natatandaan ko pa noong araw na nagmamayagpag ang Alex Bungkayaw Brigade ng NPA, tumino ang karamihan ng pulis at mga local officials at maging national officials. Ang tawag sa kanila is Sparrow Units. Ito yung dekada 80 at 90. Bumalik ng dahan-dahan ang abuso sa gobyerno nung mawala na ang ABB. Na-interview ko noon si Popoy Lagman, isa sa mga utak ng ABB. Sinabi ni Lagman, nilansag nila ang ABB dahil naging unpopular na ito sa masa na ang mga karapatan ay kanilang ipinaglalaban. Hindi naging matagumpay ang ginagawa noon ng ABB sa mata ng mga ordinaryong mamamayan. Parang sinasabi niyang buhayin ng ABB Pero against tayo sa extrajudicial killings mga tol Bumalik na naman ang masamang SOP. Sabi niya pa, sa hanay ng mga kongresista, 10, 15 hanggang 20% of the project cost ayon sa kanyang Tweety Bird. Karamihan sa mga kongresista ay pinipilit yung kanilang contractors na hawak nila sa leeg. Ang resulta ay mababang kalidad ng mga proyekto, mga tulay na bumabagsak, mga highway na baku-bako, mga classrooms na madaling masira. Di na ba naaawa ang mga kongresistang ito sa taong bayan? Former Speaker Faustino D. III. Sana po yung inyo pong nasasakupan maging maayos naman, no? Grabe pumutok yung balita last year, nagkaroon na ng mga investigasyon. Tapos, ngayon, babalik na naman tong mga ganitong modus operandi ng mga mambabatas. Sobrang kakapala na po ng pagmumukha yan. Talagang kakaiba na po ang likaw ng mga bituka ng mga kongresista na ito kung talagang totoo ang sinasabi dito nitong si Ramon Tulfo. Ang karma, dumarating yan, mga mambabatas.
Ako, against ako sa extrajudicial killings. Pero kung totoo yan, mag-ingat kayo. Baka may tumumba sa inyo at lagyan ng karatula. Ha? O, maraming salamat. Magkita-kita tayo sa Day 11 ng impeachment trial. Ngayon lang, pagkatapos ng ating live streaming. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.